Nakakapanlumo ang sinapit ng OFW na ito sa kamay ng kanyang abusadong amo. Umuwi itong sunog ang dila. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Siya si Leslie G. Diaz. Sa edad na 34, nagmukha na siyang matanda dahil sa mapait na sinapit nito sa kanyang amo. Tubong Isabela City si Kabayan ng ibang bansa bilang isang domestic helper sa kaharian ng Saudi Arabia na ngayon sumisigaw ng hustisya dahil sa matinding sinapit sa kanyang mga amo na muntik niya nang ikamatay. Ayon kasi dito sa ulat ni Kabayan, sa loob umano ng isang taong pamamalagi niya sa kanyang amo, mabuti umano ang pagtrato sa kanya. Ngunit nang papasok daw ang 2 taon, bigla na umanong nagbago ang ugali ng kanyang amo. Sa ulat nito, sampal at pagkulupot sa kanyang braso ang unang pananakit na ginawa sa kanya ng kanyang amo hanggang sa nasundan na umano ito ng pamamalo gamit ang sisya stainless at pinapalo rin daw siya gamit ang kutsilyo at iba pang mga bagay gaya ng walis, tray, lagayan ng tissue, lampaso, plansa, extension wire, wire charger, figura ng tower at orasan. At ang matindi pa ay tinusok pa umano ang kanyang mga mata gamit ang shisha na naging sanhi ng pagkabulag ngayon ng ating Kabayan. Malib na banggit sa itaas, isinalaysay ni Kabayan na hinila umano siya at inihulog sa hagdan at tinangka pa umano siyang ipasok sa oven. Pinagtatadyakan pa umano siya sa likuran ng kanyang among babae habang nakadapa. Inuuntog-untog pa umano ang kanyang ulo sa pader. Pinalo-palo pa umano siya ng shisha at ginunting ang tiyan at pinagtataga pa umano ang kanyang mga kamay gamit ang kutsilyo. Ganito kahalimaw ang amo ni Kabayan. Lahat ng klaseng pisikal na pananakit ay ginawa nito sa atin kababayan na pumunta sa abroad para maghanap buhay. At ito pa ang nakakapanlumo mga kababayan. Parang robot lang itong ating Kabayan kung ituring ng kanyang amo. Dahil kapag hindi pala nasusunod kaagad ang utos ng mo, ay nagagalit kaagad. Tulad na lamang ng inutusan daw siya na kunin ang pagkain pero hindi daw niya ito kaagad nakuha dahil sa natagalan daw siya sa pamamalansya ng mga damit. At hindi daw ng galit ng kanyang amo, plinansa daw ang kanyang braso, mukha at liig at hindi pa nakontento ang amo. Binuhusan pa ng kumukulong tubig ang ulo ni Kabayan. Pati dila at mga labi nito ay sinunog ng kanyang amo gamit umano ang kutsara. Ganito katindi ang hirap dinanas ni Kabayan sa kanyang hayop na amo. Kaya't nanawagan ngayon ng tulong si Leslie G. Diaz sa publiko na tulungan siyang ipaabot kay Senator Raffy Tulfo ang kanyang panawagan para mabigyan ng hustisya ang ginawa sa kanya ng kanyang abusadong amo. Buti na lang malakas ang loob ni Kabayan dahil kung hindi, baka isa na siya sa maraming OFW sa nababalita na lang na nagbigti dahil sa hirap na dinanas sa amo. Sa ating mga Philippine Recruitment Agency, ma'am, mga sir, mga ma'am, i-monitor naman ninyo yung mga deployed workers ninyo. Ano pong ginagawa ninyo? Kung kayo po ay merong monitoring, nalalaman po niyo dapat kung ano yung status ng mga workers na deployed ninyo. Diyos ko, ito na nga sinasabi ko, kaya nagkakaroon tayo ng maraming problema dahil po mga ilang agency, hindi po ninyo minomonitor yung mga ano nyo. Dapat nga talaga magkaroon na ng physical monitoring. Napakasimple ng monitoring. Check your deployed workers from time to time. Mas maganda kung physical na visit mga kababayan para talaga makita yung estado ng OFW sa ibang bansa. Dapat gumawa ng batas ang gobyerno natin na maglagay sila ng mga tao sa iba't ibang bansa kung saan may mga OFW na nagtatrabaho sa bahay para makita talaga nila kung ano ang katayuan ng OFW sa loob ng pamamahay ng amo.